Tungkol sa baga. Okay? Marami sa atin dito sa Pilipinas may sira ang baga. Ano yung 12 warning signs na hindi na healthy ang baga natin? At magbibigay tayo ng tips mamaya paano papalakasin yung baga. Ano yung mga good foods na dapat kainin, pampalakas ng baga. At yung mga bad foods na iiwasan natin para sa baga. Tingnan muna natin yung senyales. Okay? Siyempre, pinakamaganda, magpapa-x-ray tayo. Makikita kung may diferensya yung baga. Pero, minsan, kahit normal x-ray, meron din nakikitang mga sakit. 12 signs. Number 1, masakit ang dibdib. Okay? Pag masakit ang dibdib, pwede sa puso. Pero pag masakit ang dibdib, lalo na, pag humihinga, masakit sa dibdib. Pag umuubo, masakit sa dibdib. Lung pain yun eh. Okay? Maraming dahilan. Pwedeng hika, pwedeng may infeksyon, mga pulmonya. Yan, pulmonya, hika, may diferensya may inflammation sa baga, at meron ding mga ibang dahilan. Minsan sa dibdib lang. Number 2, maraming plema. Okay? Yung plema paminsan-minsan okay lang. Pero pag isang buwan na, 1 month na, marami ka pang phlegm na nilalabas. So, ibang usapan na yon, 'di ba? Baka smoker's cough, hindi natin alam ba't lagi may plema. Baka may infection na sa baga. Number 3, sign na hindi healthy ang baga, humuhuni, wheezing. Yung parang pusa ang tunog, humuhuni. Ibig sabihin, barado yung airway. Okay? Maraming dahilan bakit humuhuni. Pwedeng hika, pwedeng pulmonya, pwedeng bronchitis, pwedeng emphysema. Lahat ito nagkakos ng huni. O pag sobrang pagod na, humuhuni din tayo. Number 4, sign na hindi healthy ang baga, ubo ng ubo. Pero itong ubo, yung mga 2 linggo na. Hindi yung ubo na sandali. 2 linggo, 1 buwan na, inuubo pa rin. Okay? Pwedeng bronchitis, pwedeng nagkaroon ng trangkaso, kaya inuubo, or, syempre, kinakatakot natin yung lung cancer. Okay? Number 5, nagmamanas ang paa. Pwede rin pala yun. Okay? Yung mga nagmamanas ang paa kasi, ang kinakatakot natin, pwede magbuo yung dugo sa paa at pupunta sa baga. Pulmonary embolism ang tawag doon. Mula sa paa, pumupunta sa baga, nagbabara. Pulmonary embolism ang tawag doon. So, binabantayan din yun, yung biglang masakit yung paa, tapos nahirapan huminga. Number 6, laging pagod. Okay? Laging pagod siya. Hinihingal. So, pagod lagi. Okay? Maraming dahilan. Pwede humihina yung baga. Number 7, umuubo ng dugo. Siyempre, pag may blood clot na, pag ubo mo, may bleeding na. Ayan, pag umubo ng dugo, siyempre, pwedeng tuberculosis, pwedeng lung cancer, o pwedeng nagasgas lang dito, bronchitis. So, kailangan papa-x-ray, papa-check up tayo sa doktor. Number 8, hirap huminga. Okay? Hinihingal, shortness of breath. Pwede ito makita sa hika, emphysema, at iba pang mga infeksyon sa baga, mga pulmonya at iba pa. Okay? Number 9, nag-iiba yung kulay, nagbo-blue. Nagbo-blue yung kamay, parang nangingitim yung kamay. Ibig sabihin po, kulang sa oxygen. Pag kulang sa oxygen, ibig sabihin malala yung sakit, kung ano man yung sa baga. Matinding pulmonya, emphysema at ibang sakit. Number 10, sign na baka may diferensya ang baga, nagbabago ang boses. Nawawalan ng boses. Parang walang lakas, mahina na lang ang boses. Hindi na makasalita. Kasi nga, hirap ng huminga. Marami kasing mga sakit sa baga na pwede makita. Ayan, no? May emphysema, sinisira yung baga dahil sa paninigarilyo. Ayan, no? Nakita, may mga lung cancer, healthy lang, so ito yung smoker lang, nangingitim pag naninigarilyo. Yan. Number 11 sign,
na pwedeng may diferensya sa baga, namamayat, weight loss. Pag namamayat, either laging may sakit sa baga o lung cancer. And number 12, paulit-ulit ang infeksyon. Paulit-ulit, laging inuubo, laging nilalagnat, laging may trangkaso. Ibig sabihin, mahina yung katawan. Bakit paulit-ulit? Okay? So, yan po mga 12 signs na possibly mahina ang baga. So, tips naman, paano papalakasin ng baga? Siyempre, tigil sigarilyo. Okay? Sigarilyo talaga ang number 1. Carbon monoxide, tar. Kaya lagi tinatanong ng doktor, pag inuubo ka, namamayat, naninigarilyo ka ba? Pag sinabi mo, oo, half pack a day o 1 pack a day ako naninigarilyo, yun. Iisipin agad ng doktor, nako, kailangan todo bantay, todo test, mapapamahal tayo sa laboratory test. Kasi nga, hahanapan ng bukol kasi nga smoker. Exercise, kahit yung lakad lang, hindi naman kailangan ganitong plank So, lakad, exercise, yung laging paglalakad, napapractice yung baga natin. Napapractice yung baga. Iwas sa air pollution. Diba? Pag laging nasa labas, sa atin, mausok yung mga cities natin sa Pilipinas. Pag may air pollution, mas nangingitim yung baga. Kaya alam nga ng mga actually, pag namatay yung pasyente, nalalaman sa autopsy kung nakatira ba to sa probinsya o sa mga syudad. Pag sa syudad, mas maitim yung baga. Pag sa probinsya, mas mapula at mas maganda yung baga. Iwas sa infeksyon, hugas kamay. Hinga malalim, meron tayong mga tips. Okay? Pag hinga, dapat malalim talaga. Ayan, mga 4 counts. Pipigil mo sa dulo ng hinga, mga 3-4 counts, 3-4 seconds. Bago pag-exhale, dahan-dahan. Okay? Tapos, habang humihinga, dapat lumalaki ang tiyan. So, pag humihinga, lagay yung kamay sa tiyan. Kailangan paghinga mo, palakihin ang tiyan para mag-expand yung diaphragm. Mas marami kang oxygen pag ang tiyan pinapalaki, ginagamit ang diaphragm. Paghinga, pwedeng tig-iisang, mas maganda huminga sa ilong. Okay? Basta hindi barado ang ilong, pag sa ilong kayo hihinga, mas may protection yan, maraming buhok sa ilong, nakaharang niya yung dumi-dumi. At pag sa ilong, merong nitrous oxide na i-stimulate, sabihin mas maganda sa baga. So, ginagawa nga to breathe alternate nose. To alternate. Right and left. Minsan kanan, minsan kaliwa ng ilong. Okay, so yan po ang tips natin sa paghinga. Ngayon naman, ano yung mga pagkaing iiwasan kung meron na kayong sakit sa baga? Okay, iwasan natin to Ito, isa-isahin natin mamaya yan. Salty foods. Paano ba to? French fries to maalat. Basta maalat masyado, pwedeng magmanas yung katawan. Dadami ang tubig sa katawan. Mas manas, mas mahirap huminga. Ayaw natin. Gatas. Okay? Yung mga maraming plema. Actually, ito pinapayo ng ibang doktor. Basta maraming plema, minsan, yung gatas kasi may isang product ito, casomorphin, na nagpaparami ng plema. So, tingnan nyo. Kung mayroon na kayo sakit sa baga, may hika, may emphysema, bawas sa gatas. Baka lalo dumami yung plema natin. Number 3, processed meats. Ayaw natin, syempre. Higher risk of cancer pag maraming processed meat. Mga delata, konti-konti lang. Number 4, soft drinks at yung carbonated drinks. Bakit? Unang-una, matamis siya, nakakataba. Pag tumaba ka, malaki ang tiyan, mas hirap huminga. Isa pa, carbonated, maraming hangin. Pag yung tiyan mo, puro kabag, puro hangin, lumaki ang tiyan, hirap din huminga. Ayaw mo sa mga may sakit sa baga na nagbo-bloat, hindi ka makahinga malalim. Fried foods, prito, nakaka-bloat din ng tiyan. Okay? 4 to 6 small meals a day, wag din sobrang busog. Pag sobrang busog, hirap din huminga. Taas lang ang katawan habang kumakain.
Umiwas sa pagkain na nakakakabag sa iyo. Okay? Ano naman ang mga superfoods na pampalakas ng baga? Kahit sa mga may sakit sa baga, kahit sa mga naninigarilyo, pwede po to. Ayan, oh. Pampalinis ng baga, number 1. Ayan, oh. Luyang dilaw, turmeric. May mga pag-aaral, mataas yung curcumin niya, gumaganda lung function. Kahit smoker ka, medyo makakatulong to. Pinakamaganda tigil sigarilyo. Kung matigas ang ulo, bigyan ng luyang dilaw or luya. Garlic, di ba? Garlic, pwede sa high blood, sa cholesterol, anti-cancer, pwede rin yan, no? Anti-cancer, sa hika, sa bronchitis. Mukhang may tulong din itong garlic. 3. Ginger, luya, anti-inflammatory, antiviral, maganda sa paghinga. Pero syempre, dahan-dahan lang sa pagkain nito. Baka sumakit ang tiyan, medyo malabnaw lang. Kung gagawa ng salabat. Kamatis, okay? Vitamin C, lycopene, maganda sa prostate, maganda sa baga, antioxidant, ayan, no? Pag maraming lycopene, mas humahaba buhay ng mga may COPD, may emphysema. So kahit sira ang baga, dito tayo sa healthy foods. Kalabasa, may carotenoids, beta-carotene. Nakikita nyo, ang gaganda ng kulay lahat. Ang gaganda ng kulay lahat, very orange, very red. Maraming antioxidant na sa kulay, ang ganda ng kulay, kaya maganda siya sa baga. Kahit pag smoker, bumababa ang carotenoid sa katawan. Ito pampadami. Beans, munggo, yan. Para sa baga, may magnesium, iron, copper, potassium. Pwede yan. Pampalakas din ng baga. Can preserve lung function ayon sa pag-aaral. Lahat ng isda. Okay? Bangus, dilis, kung ano man isda gusto nyo. Mataas sa, kahit tilapia, pwede na rin. Omega-3 fatty acids. Pag may omega-3 fatty acids, marami pa siyang minerals, maganda sa baga. Maganda sa may hika. Ayan, mataas sa mga isda, nababawasan ang hingal, lumalakas yung baga. Bukod sa exercise, syempre. Fatty fish, omega-3 fatty acids. Mansanas, apple, an apple a day. Ayan, 5 mansanas sa isang linggo, nababawasan ng pagkakaroon ng sira sa baga. Lower risk of asthma, lung cancer, dahil maraming antioxidant, flavonoids, and vitamin C ang mansanas. At syempre, bell pepper, yan tinuturo ni Doc Lisa. Sobrang taas sa vitamin C. Yan, Isang medium na bell pepper, sobra-sobra ka na sa vitamin C. 119 grams, parang uminom ka na ng tableta ng vitamin C. So, maganda siya para sa baga. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin para alagaan ang ating baga. Salamat po.